2 ang patay at 6 ang sugatan sa magkasunod na pagsabog sa Quiapo, Maynila kagabi. Kabilang sa mga nasugatan sa pangalawang pagsabog ang 2 pulis na nagsasagawa noon ng investigasyon sa unang pagsabog. Ang mainit na balita hatid ni Mark Zambrano. Bago mag-alas 6 kagabi, biglang nagkaroon ng pagsabog sa Norsagaray Street sa Santa Cruz, Maynila. Sabi ng Manila Police District, isang lalaking nakamotorsiklo ang nag-deliver ng isang pakete sa bahay ng isang abogado na kinilalang si Nasser Abinal, na presidente ng Imamate Islamic Center. Walang abogado sa lugar nang inabot ang pakete. Nang buksan ito ng tumanggap, sumabog ito na agad na ikinasawi ng rider at ng tumanggap ng pakete. 3 sa 4 namang nasugatan ang kinilalang sina Jaber Gulam na mula sa Lanao del Sur, Datu Soer Adapun mula Marawi City at Haji Ali sa gitna ng investigasyon ng Scene of the Crime Operatives o SOCO sa blast site. Nagkaroon na naman ng isa pang pagsabog pasado alas 8 kagabi. Nabalot ng usok at alikabok ang lugar. Kitang-kita si Chief Superintendent Joel Coronel, hepe ng MPD, na pilit lumalapit sa pinagsabugan dahil alam niyang naroon ang mga tao niyang nagsasagawa ng clearing operation. Ang mga miyembro ng media agad na pinalayo sa lugar. Ang mga miyembro ng SWAT naghanda at siniyasan ang mga itaas ng gusali. Agad na inilawan ng mga bintana ng katapat na building dahil maaaring ibineto mula roon ang pampasabog. Lahat ng motorsiklo at kahinahinalang gamit, hinaharang ng SWAT at EOD. Nasugatan sa ikalawang pagsabog ang Chief Chemist sa MPD Crime Lab na si Police Chief Inspector Eliza Reyes Arturo at miyembro ng K9 Unit na si PO2 Aldrin Resos. Ayon kay NCRPO Director Oscar Albayalde, naniniwala siyang walang koneksyon sa bombing noong ASEAN Summit ang pagsabog. Most probably, of all indications, wala ito. Bakit mo magsasabi? Well, kasi unang-una, it's a package, no? Sinasabi natin, may intended for a certain person. Agad na nagpadala ng karagdagang EOD operatives ang MPD para masecure ang lugar. Inaalam pa din ng MPD kung anong klaseng pampasabog at ang motibo na nagpadala ng pampasabog. Mark Zambrano, GMA News.